By the grace of God, we were able to finish our first Grand Bible Seminar this year successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matanggapay po natin na naisagawa yung ating pong unang Grand Bible Seminar po sa taon po na ito. Many newcomers attended this Bible Seminar, and I believe many of them, they realized what's the real salvation. At marami po mga baguhan yung dumalo at ako po ay naniniwala na marami po sa kanila ay naunawaan po yung tunay na kaligtasan. So we need to pray for the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kaya kailangan po nating ipanalangin yung mga bagong naipanganak na muli na brothers and sisters na sila po ay makapanatili sa church at makapagpatuloy po sa kanilang buhay Kristiyano. Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Through the last Grand Bible Seminar, we believe many of the newcomers, they realized what's the real salvation. Sa pamamagitan po ng nakaraang Grand Bible Seminar, kami po ay naniniwala na marami po mga baguhan na naunawaan po nila kung ano po yung tunay na kaligtasan. We know our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed your precious blood to redeem all of our sins. Alam po namin na ang Panginoong Jesucristo ay ipinako po dun sa krus at dumanak po yung lahat ng kanyang mahalagang dugo upang tubusin po yung lahat ng aming mga kasalanan. Please help the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga bagong naipanganak na muli na mga brothers and sisters na sila po ay makapanatili sa church at magpatuloy po sa kanilang buhay Kristiyano. We believe our Lord saved us first in order to accomplish the will of God through our church. Kami po ay naniniwala na una po kaming iniligtas ng Diyos upang matupad po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming church. So as a born-again Christian, let us glorify the name of God. Kaya bilang isang mga born-again Christian, nawaluwalatiin po namin ang pangalan ng Diyos. If there are some newcomers who are not saved yet, please have mercy on them and then please help them to realize what's the real salvation. Kung meron man po sa mga baguhan na hindi pa po naliligtas, pakusap, mahabag ka po sa kanila at tulungan niyo po sila na maunawaan ng tunay na kaligtasan. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and working in us. Magpasimula po hanggang sa matapos ito pong Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawang tumulong at kumilos po sa amin. We know there are many brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, pakusap, tulungan niyo po sila na makapagpatuloy po sila sa kanilang tapat na buhay Kristiyano. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Gospel of John, chapter 3. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa Ebanghelyo po ni Juan, sa chapter 3. From verse 1 to verse 7. Magmula po verse 1 hanggang sa verse 7. John, chapter 3, from verse 1 to verse 7. Sa Juan po, chapter 3, simula po verse 1 hanggang verse 7. Okay, babasahin ko po. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo,
malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Through the last Grand Bible Seminar, we have learned what's the salvation. Sa nakaraan pong Grand Bible Seminar, natutunan po natin kung ano po yung kaligtasan. Yeah. As I already explained, in the first day of the Grand Bible Seminar, the purpose of the Bible Seminar is to get the eternal life. Kaya po ng aking ipinaliwanag nung unang araw po ng Bible Seminar, yung layunin po ng Bible Seminar ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, those who attend the Bible Seminar from the first day until the last day, and then listen to the Bible Seminar very carefully, they were able to understand what's the real salvation. Kaya doon po sa mga dumalo ng unang araw hanggang huling araw po ng Bible Seminar, kung sila po ay nakinig na mabuti, nagawa po nilang maunawaan po kung ano po yung tunay na kaligtasan. Today, according to this John chapter 3, from verse 1 to 7, we are going to think about being born again. Kaya ngayong araw po, mula po dito sa Juan chapter 3, simula po verse 1 hanggang 7, pag-iisipan po natin kung ano po yung maipanganak na muli. Being born again, it is not the one sector of the religion. This is the true relationships with God. Kaya yung maipanganak po na muli, hindi po ito isang sekta ng relihiyon, kundi ito po ay relasyon sa Diyos. According to the John chapter 3, verse 3, Jesus said, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of heaven. Kaya sinabi po ni Jesus, doon po sa 1 chapter 3 sa verse 3, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. What does it mean? He cannot see the kingdom of God. Ano pong ibig sabihin na hindi niya makikita ang kaharian That ng means Diyos? he cannot enter the heaven if he is not really born again. Ibig sabihin, hindi po siya makakapasok doon sa langit kung hindi po siya naipanganak na muli. Here, the religious man, his name was Nicodemus. He was one of the Pharisee. Kaya dito po, meron pong isang relihiyosong tao na nagngangalang pong Nicodemo, isa po siyang Fariseo. One night, Nicodemus, he visited Jesus in order to ask an important question. Kaya isang gabi po, pumunta po siya kay Jesus at mayroon po siyang tinanong na napakahalaga. Because Nicodemus, he knew Jesus is really different from other people. Dahil si Nicodemo, nalalaman niya po na si Jesus, iba po siya mula sa ibang mga tao. If you look at verse 2, then the man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Sabi po sa verse 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Nicodemus, if he was very pride or if he was very arrogant, maybe he would not approach the Jesus. Si Nicodemo po, marahil kung siya po ay mapagmataas o kung siya po ay arogante, hindi po siya pupunta kay Jesus. Although he was one of the leader of the Jewish people and also one of the Pharisee, but he was very humble. And then he wanted to seek what is the real truth. Kaya kahit na siya po isang pinuno doon po sa mga pinuno po ng mga Hudyo at siya po ay relihiyosong tao, ngunit siya po ay mapagkumbaba at siya po ay naghahanap ng katotohanan. Yes, Jesus knew his heart. Yeah, he is really seeking God and he wanted to realize what's the truth. Alam po ni Jesus yung kanya pong puso na talagang hinahanap niya po yung Diyos, hinahanap niya po yung katotohanan. So that's why Jesus said to him, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga sinabi po sa kanya ni Jesus, malibang ang isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Until that time, Nicodemus, he never thought about the meaning of the being born again.
Hanggang sa mga oras po na iyon, si Nicodemo, hindi niya po napag-isipan kung ano po yung maipanganak na He muli. had a zeal for God, and then he served God diligently. Meron po siyang sigasig sa Diyos at masipag po siyang naglilingkod sa Diyos. But what's the problem? He was not really born again. Ngunit ano po yung problema? Hindi po siya na ipapanganak na muli. Yes, Jesus clearly said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Opo, malinaw pong sinabi ni Jesus, malibang ang isang tayo ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng I Diyos. think there are so many people who are like this Nicodemus here in the Philippines also. Kaya sa tingin ko po, marami din po mga tao na gaya po nito ni Nicodemo dito po sa Pilipinas. Yeah, many of them, they are believing in God. They belong to the Catholic or other Christian church. But what's the problem? They are not really born again. Kaya marami po sa kanila ay naniniwala po sa Diyos, yung iba ay kabilang po sa Katoliko at sa mga Kristyanismo, ngunit ano po yung problema? Hindi po sila naipanganak na muli. So when Jesus said about the being born again, Nicodemus, he was not able to understand what is the meaning of the being born again. Kaya po si Nicodemo, nagawa niya pong mapag-isipan kung ano po yung ibig sabihin ng maipanganak na muli. I am already old. So how can I enter again my mother's womb and be born again? Kaya matandaan na ako, kaya paano pa ako makakapasok sa tiyan mula sa tiyan ng aking ina at ako ay maipapanganak na muli? He only thought the meaning of the being born again physically. Kaya napagtanto niya napagkamalan niya lamang po na yung maipanganak na muli ay sa pisikal. At the time, Jesus said, which is the bone of the flesh is flesh, and which is the bone of the spirit is spirit. Kaya ng mga oras po na iyon, sinabi po ni Jesus sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ang pinanganak ng laman ay laman at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. And verse 7 said, do not marvel that I say to you, you must be born again. At sinabi po dun sa verse 7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Being born again, it is not a conditional or optional matter. This is we must be born again. This is really important to enter eternal heaven. Kaya yung pagiging maipanganak na muli, hindi po ito isang kondisyon o bagay na pagpipilian, kundi ito po ay kinakailangan upang makapasok po sa langit. As we already studied through the last Grand Bible Seminar, we came to understand why we became sinner. Our first ancestor, Adam and Eve, they disobeyed to the God's word. Kaya nung Bible seminar po, napag-alaman po natin kung bakit po tayo naging makasalanan dahil yung ating pong unang ninuno na si Adan at Eva, sila po ay sumuway. According to the Genesis chapter 2, God commanded Adam, you shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil. In the day you eat of it, you shall surely die. Ayon po sa Genesis chapter 2, sinabi po sa kanila ng Diyos na huwag kang kakain ng punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. But Adam and Eve, they were tempted by the Satan, and then they ate the fruit of the knowledge of good and evil. Ngunit si Adan at Eva, sila po ay natukso ni Satanas, kaya kinain po nila yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. God said, in the day you eat of it, you shall surely die. But Adam, physically, he was not dead. Sinabi ng Diyos na sa araw ay ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. What Ngunit was dead? Kaya ano po iyon? His spirit was dead. According to the Ezekiel chapter 18, verse 20, the souls who sin shall die. Ayon po sa Ezekiel chapter 18 sa verse 20, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Yeah. Adam and Eve, physically, although they are not died, but their spirit was dead when they ate the fruit of knowledge of good and evil. Si Adan, hindi po siya namatay sa pisikal, ngunit namatay po siya yung kanyang espiritu nung kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. So all the people, we are the descendant of Adam. Kaya po lahat po ng mga tao, tayo po ay mga ina po ni Adan. Ibig sabihin, when we were born, we are spiritually dead. Ibig sabihin po nito, nung tayo po ay pinanganak, tayo po ay espiritual na mga patay. For example, when you look at the electric fan, it is connected with the electricity. That's why when we turn on the switch, it will operate. It will work. Kaya halimbawa po, kung titingnan po ninyo yung electric fan, kung ito po ay konektado dun sa kuryente, kung bubuksan po natin ito po ay gumagana. But if the plug is disconnected from the electricity, although you are trying to operate it, there is no response. Ngunit kahit na
Kung hindi po ito nakasaksak doon po sa kuryente, na kahit buksan mo po ito, hindi po ito gagana. Yeah, like this. Everybody, when we were born in this world, we are spiritually dead. This means we are disconnected from God. Kaya gaya po nito, tayo po ay pinanganak dito po sa mundo na spiritual po na mga patay. Ibig sabihin po nito, hindi po tayo konektado sa Diyos. But when we are born again, we will be connected with God again. Ngunit nung tayo po ay naipanganak na muli, tayo po ay magiging konektadong muli sa Diyos. Yeah. When we listen to the true gospel, our dead spirit will live again. This is the meaning of the being born again. Kapag tayo po ay nakinig na tunay na ebanghelyo, yung ating pong patay na espiritu ay mabubuhay muli, ito po yung maipanganak na muli. Yeah. Verse 5 or so, here, verse 5, Dito po sa verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So here, unless one is born again, water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, what is the water and the spirit? Kaya ano po yung tubig at ano po yung espiritu? We know when we get the salvation without help of the Holy Spirit, nobody can be saved. Alam po natin na kung nung natanggap po natin yung kaligtasan, wala pong sino man yung maliligtas kung wala po yung tulong ng Espiritu Santo. And what is the meaning of the water? At ano po yung ibig sabihin ng tubig? Yeah, water means judgment and the death and the resurrection. Kaya ibig sabihin po ng tubig, ito po ay paghuhukom at ito po ay kamatayan at muling pagkabuhay. Yeah, because of our sin, Jesus Christ, He was crucified on the cross. Yeah, He received the judgment. And then He died. And then He rose again on the third day, according to the 1 Corinthians chapter 15. Kaya dahil po sa ating kasalanan, si Jesus ay hinatulan po doon sa krus at siya po ay namatay at muli po siyang nabuhay pagkatapos ng 3 araw. So this means this is the gospel. Kaya ibig sabihin po nito, ito po yung ebanghelyo. So if we are not born again through the true gospel, we cannot enter the kingdom of God. Kaya kung hindi po tayo mapapakinggan yung tunay na ebanghelyo, hindi po tayo makakapasok doon sa kaharian ng langit. Okay, John chapter 5, verse 25. Sa Juan po, chapter 5, sa verse 25. John chapter 5, verse 25. Sa Juan, chapter 5 po, sa verse 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Yeah. So, most assuredly I say to you, the hour is coming, and now, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Yeah, Jesus said, those who hear the voice of the Son of God, they shall live. What will it be live? What will live? Kaya sinabi po ni Jesus, yung makarinig ng tinig ng anak ng Diyos ay mabubuhay. Kaya ano po yung mabubuhay? Their spirit will live again. Their spirit will be born again. Yung kanila pong espiritu ay muli pong mabubuhay, yung kanila pong espiritu ay may papanganak na muli. The dead means the dead, spiritually dead. Kaya ibig sabihin po ng patay, ito po yung spiritual na patay. Yes. So through the last Grand Bible Seminar, especially those who are not born again, they had a chance to listen to the true gospel. And while they are listening to the true gospel, by the help of the Holy Spirit, they are born again. Lalong-lalo na po noong nakaraang Bible Seminar, nagkaroon po sila ng pagkakataon na mapakinggan yung tunay na ebanghelyo at habang sila po ay nakikinig, sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, sila po ay naipanganak na muli. When Jesus Christ came to this world, He performed so many signs and wonders and miracles. Nang si Jesus po ay narito pa sa mundo, siya po ay gumawa ng maraming himala at mga tanda. Yeah, Jesus opened the eyes of the blind. Binuksan po ni Jesus yung mga mata po ng bulag. It means Jesus will open our spiritual
eyes. Ibig sabihin po, bubuksan po ni Jesus yung ating espiritual na mga mata. Even Jesus cleansed the leper. Huh? Maging si Jesus, nilinis niya din po yung isang ketongin. Yeah, leprosy means the sin in the Bible. So our sin will be cleansed through by the Jesus. Kaya yung ketong po, ibig sabihin po nito ay kasalanan ayon po sa Biblia, kaya lilinisin po ni Jesus yung ating kasalanan. And even Jesus raised the dead Lazarus after he died 4 days later. At si Jesus, binuhay niya pong muli na si Lazaro pagkatapos po ng 4 na araw na siya po ay patay. Who can give the life to some dead person? Kaya sino ba yung kayang magbigay ng buhay sa isang patay na tao? It's the only God. Kaya tanging yung Diyos lamang So po. who is Jesus? Kaya sino po ba si Jesus? Jesus is God himself. Si Jesus, siya po mismo yung Diyos. Yeah. So Jesus Christ came to this world to give us eternal life. Kaya si Jesus ay pumarito po sa mundong ito upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. If you read the John chapter 11, there is the story of the dead Lazarus. Yeah, he died. And then after 4 days, Jesus came to the tomb of the Lazarus, and then he commanded the people to move the stone. And he called the name of the Lazarus. Kaya kung titinan po ninyo sa 1 chapter 11, naroon po si Lazaro na 4 na araw na pong patay at pumunta po si Jesus sa libingan ni Lazaro at inutos niya po sa mga tao na naalisin po yung bato. Yeah, John chapter 11, verse 43 says, Now when he had these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Nang masabi niya ang mga ito, ay sumagaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Yeah, when the dead Lazarus heard the voice of the Son of God, the voice of the Jesus, he was resurrected. And then he came out from the tomb. Kaya po nung narinig po ng patay na si Lazaro, yung tinig po ng anak ng Diyos, na anak na si Jesus, siya po ay lumabas. Yeah, what is this? What is the meaning of this, the miracle? Kaya ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nitong himala? Why Jesus raised the dead Lazarus after 4 days later? Bakit ba binuhay muling ni Jesus yung isang patay na si Lazaro na 4 na araw ng patay? Yes, Jesus Christ came to this world to give us a true life. Opo, si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng tunay na buhay. That's why Jesus said, according to the John chapter 11, verse 25, I am the life and the resurrection. Kaya nga sinabi po ni Jesus sa 1 chapter 11 sa verse 25, Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Whoever believes in me shall never die. Ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Yes, because when we believe in Jesus, we will get the salvation and we will have the eternal life and we will enter the eternal heaven. Dahil kapag tayo po'y sumampalataya kay Jesus, tayo po'y magkakaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, at makakapasok po tayo sa walang hanggang langit. Yes. When we hear the voice of the Son of God, yeah, our dead spirit lived again. Kaya nung narinig po natin yung tinig ng anak ng Diyos, yung ating pong espiritu ay muling nabuhay. John chapter 11, verse 25 and 26. Sa Juan chapter 11, dito po sa verse 25 hanggang 26. Okay, babasahin ko po. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman, pinaniniwalaan mo ba ito? Yes. So, I am the life and the resurrection. Kaya ako ang buhay at ang muling Yeah, I am the pagkabuhay. resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Yeah. So, those who hear the voice of the Son of God, yeah, they shall live again. Kaya doon po sa mga nakarinig ng tinig ng anak ng Diyos, sila po ay muling mabubuhay. John chapter 5, verse 24. Sa Juan chapter 5, dito po sa verse 24, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yes, most socially I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Yes, from death into life. Opo, lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yeah.
So, we must believe what Jesus Christ did for me. Kaya dapat po tayong sumampalataya kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa Yeah, akin. Jesus Christ, He was crucified on the cross. And before He died, He said, "It is finished." Natupad na. Opo, si Yeso Kristo, siya po ay pinako dun sa krus at bago po siya mamatay ay sinabi po niya, natupad na. Why Jesus Christ came to this world? Bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Upang iligtas ang mga makasalanan. To save sinners, Jesus Christ came to this world. Kaya si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang iligtas po ang mga makasalanan. And before He died, He said, "It is finished." Natupad na. At bago po siya mamatay, sinabi po niya, natupad na. It means all the wages of my sin already paid through the blood of Jesus. Ibig sabihin, yung lahat ng kabayaran ng aking kasalanan ay nabayaran na sa pamamagitan ng dugo po ni Jesus. So Hebrews chapter 9, verse 12. Dito po sa Hebreo, chapter 9 sa verse 12. Hebrews chapter 9, verse 12. Sa Hebreo po, chapter 9 sa verse 12. Yeah, this is very important verse. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yeah, according to the Old Testament, Israelite, they offered animal sacrifice to receive the forgiveness of their sins. Ayon po sa lumang tipan, yung mga Israelita, sila po ay nag-aalay ng mga hayop upang matanggap po yung kapatawaran ng kanilang kasalanan. But Bible says, not with the blood of goats and calves, but with His own blood, the blood of the Jesus, He entered the most holy place how many times? Minsan magpakailanman, only once for all. Ngunit sinasabi po ng Biblia, hindi sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan po ng dugo ni Jesus, at siya po ay pumasok na minsan magpakailanman dun po sa dakong banal. Israelite, they offered animal sacrifice downtown, repeatedly. Why? That was the only the shadow, anilo lamang. Kaya yung mga Israelita, sila po ay nag-aalay ng mga hayop ng paulit-ulit ng taon-taon dahil iyon po ay anino lamang. The blood of Jesus is perfect. Kaya yung dugo po ni Jesus ay perpekto. That's why only the one time is enough, once for all. Kaya nga po yung isang beses, ito po ay sapat na minsan magpakailanman. And He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Sa gayoy tinitiyak niya ang walang hanggang katubusan. Yeah, as we already learned through the last Grand Bible Seminar, eternal redemption means not only my past sins, but also my future sins are forgiven. 100% of my sins forgiven. Kaya gaya po ng ating natutunan sa nakaraang Grand Bible Seminar, ibig sabihin ng walang hanggang katubusan, hindi lamang yung kasalanan ko sa nakaraan, kundi maging sa hinaharap, ito po ay napatawad na ng 100%. When we really believe 100% of my sins are totally forgiven, I don't have any sin. So, if I don't have any sin, where shall we go? Heaven or hell? Kaya nung natanggap ko na yung kapatawaran ng aking kasalanan, ibig sabihin wala ng 100%, ibig sabihin wala na akong kasalanan, kaya saan ako mapupunta pagkatapos kong mamatay, sa langit ba o sa impyerno? If I don't have any sin, of course, I can enter the eternal heaven. Kung wala akong kasalanan, syempre makakapasok na ako dun sa langit. Yeah, this is the eternal redemption. Ito po yung walang hanggang katubusan. So, when Jesus Christ died on the cross, He said, "It is finished." Nang si Jesus po ay namatay doon po, bago po siya mamatay doon sa krus, sinabi po niya, natupad na. It means all my sins were taken away by Jesus. Ibig sabihin, lahat ng aking mga kasalanan ay inalis na po ni Jesus. Not only the sin of the people of the Old Testament, and also all people's sin were forgiven. Hindi lamang po yung mga kasalanan po ng mga tao doon sa lumantipan, kundi maging yung lahat po ng mga kasalanan ng mga tao. Even my future sins, and even the past sins and the future sins together. Maging yung kasalanan ko sa nakaraan at maging sa hinaharap. So, all of my sins were forgiven 100%. Kaya lahat ng mga kasalanan ko ay napatawad na ng 100%. That's why Hebrews chapter 1 verse 3 says, Kaya nga po, sinasabi po dito sa Hebreo chapter 1 sa verse 3, Hebrews chapter 1 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas
at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Yeah, according to this verse here, when he had by himself purged our sins means he already redeemed all of our sins. Kaya dito po sinabi, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, ibig sabihin po, binayaran niya na po yung lahat ng ating mga Yeah, kasalanan. he has forgiven all of our sins Pinatawad niya na po yung lahat ng ating mga kasalanan. and sat down at the right hand of the Majesty on high. At siya po ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Yeah, sat down means God already finished. Jesus Christ already finished all his work. That's why now he sat down at the right hand of the Majesty on high. Kaya ibig sabihin po nito, si Jesus, natapos niya na po yung lahat ng kanyang gawain, kaya siya po ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Romans chapter 3, verse 23 and 24. Sa Roma po, chapter 3, sa verse 23 hanggang 24. Here also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Yeah, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yeah, justified means not by our good deed or not by our good works. Ibig sabihin po ng inaring ganap, hindi po sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o ng ating sigasig. Justified means by His grace, only by the grace of God, yeah, all of our sins are forgiven. Kaya ibig sabihin po ng pagiging ganap, ng pag-aaring ganap, ay sa pamagitan lamang po ng biyaya ng Diyos na lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 also says, right? For by grace we have been saved through the faith. Ayon po sa Efeso chapter 2 sa verse 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, for by grace we have been saved through faith. Kaya po sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng So we pananampalataya. cannot boast any things because it is by the grace of God. Kaya wala po tayong may papagmalaki na anumang mga bagay dahil lahat po ay biyaya po ng Diyos. Unang Pedro chapter 2, verse 24 and 25 also. Sa unang Pedro po, chapter 2 sa verse 24 hanggang 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran, dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Who himself bore our sins in his own body on the tree. Yeah, we know Jesus Christ, he was crucified on the cross. And the Lord God has laid on him the iniquity of us all. Opo, alam po natin na si Jesus, siya po ay namatay doon po sa krus at ipinasant po sa kanya ng Panginoon yung lahat nating kasamaan. It means who himself bore our sins in his own body. Ibig sabihin po nito, siya mismo yung nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. And when Jesus Christ was crucified, having died to sin, it means we were crucified with Christ together. Ibig sabihin po nang si Jesus po ay namatay doon po sa krus, tayo rin po ay namatay na kasama ni Jesus. Yeah, Jesus Christ, he received the judgment about the sin, and then he died to the sin. Si Jesucristo, natanggap niya po yung paghukom dahil sa kasalanan at tinanggap niya po ito dahil po sa ating kasalanan. And on the third day, Jesus was resurrected. He rose again. At sa ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. Yeah. Might live for the righteousness. That's why, since we get the salvation, we have received the righteousness because all of our sins already forgiven. Kaya nga po, nung natanggap po natin yung kaligtasan, natanggap po natin yung katwiran dahil lahat po ng ating kasalanan ay napatawad na. Verse 25 says, "For you were like a sheep going astray,
but have now returned to the shepherd and the overseer of your souls. Sinabi po sa verse 25, sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Before we get salvation, we are like a sheep have gone astray. We turned away and then we lived according to our own will. Bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo pong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw at tayo po'y nabuhay ayon po sa ating sariling kalooban. But when we get the salvation, we have returned to the shepherd of our Lord Jesus. Ngunit nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po'y bumalik sa ating pastol na si Jesucristo. So, we should know salvation is the gift from God. Kaya dapat po nating malaman, ang kaligtasan po ay regalo mula sa Diyos. So, we cannot boast our salvation because we have received this salvation by the grace of God. Kaya hindi po natin may papagmalaki yung ating kaligtasan dahil yung kaligtasan po natin ay sa biyaya po Okay, ng let me Diyos. introduce one interesting story. Kaya hayaan niyo po kang ipakilala sa inyo ito pong napaka-interesadong kwento. One old lady is selling the fishes in the market. Kaya isang matandang babae po, siya po ay nagbebenta ng isda doon po sa tindahan. And one day, one gentleman came to approach the woman, the old lady, and then he asked, "How much is it?" Kaya isang araw po, mayroon po isang lalaki at lumapit po siya doon sa matang babae at tinanong po niya, magkano yung isda? Yeah. How much all these fishes? Magkano itong lahat ng mga isda? Yeah. For example, it is the 3,000 pesos. Halimbawa, ito po ay 3,000 pesos. So this gentleman paid 3,000 pesos. Kaya yung lalaki po na ito, binayaran niya po yung 3,000 pesos. And then, after that, this gentleman said, "Give these fishes to others for free." At pagkatapos, sinabi po ng lalaki, ibigay mo itong lahat ng mga isda sa ibang mga tao ng libre. So the old lady said, "Yes, okay, I will give to others for free." Kaya sinabi ng matandang babae, okay, sige, ibibigay ko ito sa ibang tao ng libre. So this old lady said, "Take a fish, it's all free." Kaya sinabi ng matang babae, kunin niyo na yung lahat ng mga isda, ito lahat ay libre. But what is the response of this woman? Ngunit ano po yung naging tugon nito pong babae na ito? She was not able to believe the fishy seller's the word. Kaya hindi po niya nagawang paniwalaan yung salita po nitong nagtitinda ng isda. Why is it free? There might be some problem. Bakit ito libre? Marahil ay meron itong problema. And another old gentleman came to the fish seller, and she also said, "Take this fish, it's all free." At meron pa pong isang lalaki na pumunta din, na lumapit din po dun sa matang babae at sinabi po niya, kunin niyo na yung lahat ng isda na ito lahat ay libre. This old gentleman also had a doubt. Why is it free? I can't believe your word. Kaya maging yung lalaki po na ito, nagkaroon po siya ng pagdududa, bakit ito libre? Hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo. So she wanted to give this fish for free, but nobody wanted to receive it. Kaya gusto niya pong ipamigay ito pong lahat ng mga isda na ito ng libre, ngunit wala pong sinaman yung gustong tumanggap nito. And later, one boy approached this old lady. At kalaunan po, yung maliit na bata, siya po ilumapit dito po sa matandang babae. And this old lady said again, "Take fishes. It's all free." At sinabi po ulit ng matandang babae, kunin niyo na yung lahat ng mga isda, ito lahat ay libre. But this child, is it really for free? "Thank you, Grandma. Give it to me. I will take it." Kaya sinabi po ng batang lalaki, talaga bang libre lahat ito? Maraming salamat Lola, bigay mo na sa akin yung lahat na to. Because this child believed in the grandmother's word. Dahil yung batang lalaki po na ito, siya po ay naniwala dun po sa salita ng matandang babae. Yeah, like this. Our salvation is free. Kaya gaya po nito, yung ating kaligtasan ay libre. Yeah. Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. We can have the eternal life. But many people, they don't believe in Jesus. Kaya sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit marami pong mga tao, hindi po sila naniniwala kay Jesus. Although God prepared a free gift for all the people, but they don't want to receive it.
Kahit na inihanda na po ng Diyos yung lahat ng libreng regalo para po sa lahat ng mga tao, ngunit ayaw po nila itong tanggapin. Yeah, for example, according to the Luke, there is also one story. One master, he prepared the great supper, great dinner, and then he invited many people. But most of the people, they rejected the invitation. They don't want to join. Kaya halimbawa, doon po sa Lucas, meron po isang kwento doon na meron po isang Panginoon na naganda ng malaking hapunan at isinugo niya po yung kanyang alipin upang mag-imbita po ng mga tao, ngunit karamihan po sa kanila ay ayaw pong makilaho. Yeah, when we started the Grand Bible Seminar, I think our brothers and sisters already invited so many people, their family members, neighbors, and friends to attend. Kaya sa tingin ko po, nung inipusahan po natin yung ating Grand Bible Seminar, marami po sa ating mga brothers and sisters, inimbitahan po nila yung napakaraming tao, yung kanilang mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. But many of them, they rejected the invitation. They did not receive this word. Ngunit marami po sa kanila, tinanggahan po nila yung imbitasyon na ito at hindi po nila tinanggap yung salita. Although God prepared the free gift, but they don't want to receive it. Kahit na inihanda na po ng Diyos yung libreng regalo, ngunit ayaw po nila itong tanggapin. Ephesians chapter 1, verse 13. Dito po sa Efeso, chapter 1, sa verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Sa Efeso po, chapter 1, sa verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yeah, in order to get salvation, first, we must hear the true gospel, gospel of salvation. Una po, upang magkaroon po ng kaligtasan, una dapat po nating mapakinggan yung salita po ng katotohanan, yung ebanghelyo ng Yeah, kaligtasan. here, in Him, you also trusted after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation. This is the first step to Kaya- get the salvation. Kaya dito po, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig na salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, kaya ito po yung unang hakbang upang magkaroon po ng Yeah, kaligtasan. Romans chapter 10, verse 17 says, Romans chapter 10, Sa mga taga-Roma po, sa chapter 10, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yeah, in order to get salvation, first we must hear the true gospel, gospel of salvation. Upang magkaroon po ng kaligtasan, una po, dapat po nating mapakinggan yung tunay na ebanghelyo, yung ebanghelyo po ng And kaligtasan. number two, when you hear the true gospel, you must believe. At pangalawa po, kapag napakinggan mo po yung ebanghelyo ng kaligtasan, dapat ka pong sumampalataya. But you know, without help of the Holy Spirit, we cannot be saved. Ngunit gaya po ng nalalaman ninyo, kung wala po yung tulong ng Espiritu Santo, hindi po tayo maliligtas. Because the Holy Spirit help you to realize the love of Christ. Dahil yung Espiritu Santo, ito po yung tumulong sa iyo para maunawaan mo po yung pag-ibig ni Kristo. Holy Spirit will help you to believe in the true gospel. Tutulungan ka po ng Espiritu Santo upang maniwala po sa tunay na And ebanghelyo. when you really believe in the true gospel, you will be sealed with the Holy Spirit. Kung talagang kayo po ay sasampalataya sa tunay na ebanghelyo, tatanggapin niyo po kayo po ay tatatakan ng Espiritu Santo. So, when you are really born again, you will also receive the Holy Spirit. Kaya kung kayo po ay talagang naipanganak na muli, tatanggapin niyo rin po yung Espiritu Santo. By the help of the Holy Spirit, you are able to realize the great love of God. Sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, naunawaan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 5, verse 8 and 9. Sa Roma po, chapter 5, sa verse 8 po hanggang 9. Romans chapter 5, verse 8 and 9. Mga taga-Roma po, chapter 5, sa verse 8 po hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo,
ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Yeah, God demonstrates His own love toward us in that while we are still sinners. Yes, before we get salvation, we are sinners. We are supposed to go to the eternal hell. Opo, bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo po ay mga makasalanan na nararapat na mapunta sa impyerno. Before we know Jesus, 2,000 years ago, our Lord Jesus Christ, He died on the cross. Bago po natin makilala si Jesus, yung ating Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay doon sa krus 2,000 taon na lumilipas. And having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Yes, we already have learned. Our sins can be forgiven only through the blood of Jesus. Opo, natutunan na po natin, yung kasalanan po natin ay mapapatawad lamang sa pamamagitan po ng dugo ni Yeah, Jesus. nothing but the blood of Jesus. Tanging sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. There is no any other way to receive the forgiveness of our sins except the blood of Jesus. Wala pong ibang paraan upang matanggap po yung kapatawaran ng ating kasalanan maliban lamang po sa dugo ni Jesus. Yeah. So, those who realize the true gospel, in other words, they already realized the true love of Christ. Kaya doon po sa mga nakaunawa ng tunay na ebanghelyo, sa ibang salita po, naunawaan po nila yung pag-ibig po ni Kristo. Yeah. So, by the help of the Holy Spirit, the love of God has been poured in our hearts. But sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, ang pag-ibig po ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. And 2 Corinthians chapter 5 verse 14 says, the love of Christ compels us. At sinasabi po sa 2 Korinto chapter 5 sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Why truly born again Christian, they wanted to serve the Lord voluntarily. Kaya bakit ba yung mga born-again Christian, gusto nilang paglingkuran yung Panginoon ng mayroong kusang loob? Because of the love of Christ. Dahil po sa pag-ibig ni Kristo. If you really realize the true love of Jesus Christ, you will never forget it. Kung talagang naunawaan mo po yung pag-ibig ni Kristo, hindi mo po ito makakalimutan. And you wanted to serve Him because He loved you so much. At gusto mo siyang paglingkuran dahil minahal ka niya ng labis. How much our Lord Jesus loved us. Gaano ba tayo minahal ng Panginoong Jesus? Yeah, as you know well, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat gaya pa ng nalaman ninyo sa 1 chapter 3 sa verse 16, sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Is it possible truly born-again Christian forget the love of Christ? Kaya posible ba na sa mga born-again Christian ay malimutan po nila yung pag-ibig ni Kristo? No. Truly born-again Christian, they shall never forget the love of Christ. Ang mga tunay na born-again Christian, hindi po nila makakalimutan kailanman yung pag-ibig ni Kristo. Yeah. The love of Christ compels us. It means the love of Christ has a very strong power to constrains us. Kaya ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, ibig sabihin yung pag-ibig po ni Kristo, mayroon po itong matibay, malakas na kapangyarihan para himukin po tayo. Because of this love of Christ, yes, we are serving the Lord. We are attending to the church in order to listen to the word of God because we love our Lord Jesus. Dahil po sa pag-ibig ni Kristo, gusto natin maglingkod sa Panginoon at dumadalo tayo sa simbahan dahil minamahal natin yung Panginoong Yesus. Truly born-again Christian, they wanted to live according to the God's will. Yung mga tunay na born-again Christian, gusto po nilang mabuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. But those who are not really saved, maybe 1 or 2 times they will just listen, but they don't continue. Marahil doon po sa mga hindi talaga ligtas, marahil una o dalawang beses sila po ay makikinig, ngunit hindi po sila magpapatuloy. Yeah, whenever we conduct a Bible seminar, we invited so many newcomers. Yeah, according to our record, through the last Grand Bible Seminar, those who attend at least one day, the newcomers, 211. It's so many newcomers. Kaya po nung nakaraan nating Grand Bible Seminar, yung mga bilang po ng mga dumalo na mga baguhan, kahit sa loob po ng isang araw, ay nasa 211 po na mga baguhan. And on the last day, the last Friday, 104 newcomers attended.
At sa huling araw po ng Bible Seminar, 104 po na mga baguhan yung dumalo. We do not know how many the newcomers they are really saved. Hindi po natin alam kung ilan talaga yung mga naligtas dun sa mga baguhan. But truly born-again Christian, those who realize the love of Christ, they will continue to serve God. Ngunit dun sa mga tunay na born-again Christian, kapag naunawan po nila yung pag-ibig ni Kristo, sila po ay magpapatuloy. Unang Juan, 1 John chapter 4 verse 9. Sa unang Juan po, chapter 4 sa verse 9. Unang Juan chapter 4 verse 9. Sa unang Juan, chapter 4, dito po sa verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. In this the love of God was manifested toward us, that God has His only begotten Son into the world, that we might live through Him. If God does not send His only begotten Son, we were not able to be saved. Kung yung Diyos, hindi niya po isinugo yung kanyang bugtong na anak, hindi po tayo maliligtas. Yeah, we know God is love. That's why God loved us so much, in that while we are still sinners. Kaya alam po natin ang Diyos po ay pag-ibig, minamahal po tayo ng labis ng Diyos nung tayo ay mga makasalanan pa. Yeah, because of the love of God, we were able to be saved. Dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, tayo po ay naligtas. So truly born-again Christian, they shall never forget the love of Christ. Kaya po yung mga tunay na born-again Christian, hindi po nila makakalimutan kailanman yung pag-ibig ni Kristo. Yeah, God's love is perfect love Kaya ang pag-ibig po ng Diyos ay perpektong pag-ibig. and unlimited love At ito po ay walang hanggang pag-ibig. and eternal love At ito po ay walang hanggang pag-ibig. and unconditional love. We call this the agape love. Kaya ito po ay pag-ibig na walang kondisyon, tinatawag po natin ito na agape. It is different from the human's love. Ito po ay iba mula sa pag-ibig ng tao. Colossians chapter 1 verse 6. Sa Colossus po, chapter 1 sa verse 6. Okay. Babasahin ko po. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, wala ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So, which has come to you, the gospel, as also in all the world, as he is bringing forth fruits, and it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth. Through this verse, we can understand there is the day when we realize true love of Christ. Sa pamamagitan po ng talata na ito, maunawaan po natin na mayroon pong araw na kung saan naunawaan po natin yung pag-ibig ni Kristo. Yeah, we call that the day of salvation. Tinatawag po natin ito na araw ng kaligtasan. Natanggap po ba yung kaligtasan? Yes. If you get the salvation on last Friday, the last Friday is the day of your salvation. Kung natanggap mo po yung kaligtasan nung nakaraang Biyernes, iyon po yung araw ng iyong kaligtasan. Truly born-again Christian, everybody has a spiritual birthday. Ang mga tunay na born-again Christian, bawat isa po ay meron pong araw ng espiritual po na kapanganakan. When we were born in this world physically, we have a physical birthday, flesh birthday. Nung tayo po ay pinanganak dito po sa mundo, tayo po ay pinanganak sa physical, meron po tayong physical na kaarawan. And when we are really born again, spiritually, this is the spiritual birthday. At nung tayo po ay naipanganak na muli sa espiritu, ito po yung spiritual birthday. So there is the word. If you are born only once, physically, you will die 2 times. What does it mean? You will die physically and also you will die spiritually in eternal hell. Kaya meron pong sinasabi na kapag ikaw po ay kapag ikaw po ay nabuhay ng isang beses at ikaw po ay 2 beses ang mamamatay sa physical at maging sa spiritual sa impyerno. But if you are born again, so if you have a 2 birthday, fleshy birthday and spiritual birthday, you will die only once. Ngunit kung ikaw po ay naipanganak ng muli, ikaw po ay mamamatay ng isang beses lamang. Yeah. So it is very important. Yeah, we must be born again. Kaya napakahalaga po na dapat po tayong maipanganak na muli. And since the day of your salvation, you are growing and you are bringing the first.
At mula ng araw ng inyong kaligtasan, kayo po ay lumalago at kayo po ay nagbubunga ng marami. How can we prove we are really born again Christian or not? Kaya paano ba natin mapapatunayan kung tayo ba ay mga tunay na born again Christian o hindi? Those who receive the life, they will grow in the faith continuously. Doon sa mga nakatanggap ng buhay, sila po ay lalago sa pananampalataya ng patuloy. Actually, although many newly born again brothers and sisters, they have a testimony, we need to observe their salvation until they continue their sincere Christian life or not. Kaya sa katunayan, kahit na maraming bagong naipanganak na muli ng mga brothers and sisters, dapat po nating obserbahan yung kanilang kaligtasan kung sila ay magpapatuloy sa kanilang buhay Kristiyano o hindi. Because we cannot understand whether they really get the salvation or not through the testimony. Dahil hindi po natin maunawaan kung natanggap po nila yung kaligtasan o hindi sa pamamagitan ng kanilang patotoo. Because everybody has a good testimony. Dahil halos lahat po ay mayroong magandang patotoo. But what is the true evidence of the real salvation? Ngunit ano ba yung tunay na ebidensya ng tunay na kaligtasan? Evidence of the true salvation, you will grow in the faith and you will bear the fruits through your Christian life. Ang ebidensya ng tunay na kaligtasan, ikaw po ay lalago sa pananampalataya mo at ikaw po ay magbubunga ng marami sa iyong buhay Kristiyano. And your true faith shall be revealed through your Christian life. At yung tunay mong pananampalataya ay mahayag sa iyong buhay Kristiyano. So, what is the salvation? Kaya ano ba yung kaligtasan? There are several expressions of salvation. Kaya meron pong ilang pagpapahayag po ng kaligtasan. Number one, forgiveness of sins. Una po yung kapatawaran ng mga kasalanan. Kapatawaran ng mga kasalanan. This is the meaning of salvation. Kaya ito po yung ibig sabihin po ng kaligtasan. And number two, being justified freely by His grace. At pangalawa po, yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. All of our sins are forgiven 100%. That's why we became justified. Kaya lahat po natin mga kasalanan ay napatawad na ng 100%, kaya nga tayo po ay inaring ganap And na. we became righteous. At tayo po ay naging mga matuwid. Sinner cannot go to the heaven, right? But righteous men can enter the heaven. Those who are really forgiven 100%. Yung makasalanan, hindi po siya makakapunta sa langit, ngunit yung matuwid ay makakapasok po sa langit na pinatawad po yung kanyang kasalanan ng 100%. And number three, today we learned about born again, being born again. At pangatlo po, yung maipanganak na muli. Ngayong araw natutunan po natin yung maipanganak na muli. Are you a born again Christian? Ikaw po ba born again Christian? Yes, I'm a really born again, spiritually born again. Oo, ako'y talagang naipanganak na muli sa espiritual. And number four, sealed with the Holy Spirit. In other words, have received the Holy Spirit. Kaya pangapat po, tinataka ng Espiritu Santo, sa ibang salita, natanggap yung Espiritu That's Santo. why 1 Corinthians chapter 3 says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya nga po sinasabi sa unang Korinto sa chapter 3, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? When you get the salvation, you are sealed with the Holy Spirit. It means you have received the Holy Spirit. Kaya nung natanggap mo yung kaligtasan, ikaw po ay tinataka ng Espiritu Santo, ibig sabihin natanggap mo na yung Espiritu Santo. Why born-again Christian, we should not continue committing sins? Bakit ba tayo mga born-again Christian, hindi dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala? Because our body became the temple of the Holy Spirit. Dahil yung ating katawan, ito po ay naging templo na ng Espiritu Santo. So what will happen if you defile the temple of the Holy Spirit through your life? Kaya anong mangyayari kapag dinumihan mo yung katawan mo sa inyong Espiritu Santo? There will be the discipline from God. Kaya meron pong disiplina mula po sa Diyos. So that's why born-again Christian, we cannot continue the committing sins. Kaya nga po mga born-again Christian, hindi po natin kaya magpatuloy sa pagkakasala. And we shall be separated from the sinful life. At dapat po tayong maihiwalay mula po sa makasalanang buhay. And number five, eternal life. At panglima po, buhay na walang hanggan. So when we get the salvation, of course, we have an eternal life. We will enter the eternal heaven. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, syempre po tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at makakapunta na tayo dun sa langit. And number six, also we became the children of God. At pang-anim po, tayo rin po ay naging mga anak ng Diyos. Let's open the Bible. John chapter 1, verse 12. Buksan po natin sa Juan, chapter 1, sa verse 12.
John chapter 1, verse 12. Sa Juan, chapter 1, dito po sa verse 12, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yes. So when you get the salvation, you became the children of God. Kaya po nung natanggap mo po yung kaligtasan, ikaw po ay naging anak ng Diyos. So there are several expressions of the salvation. Kaya meron pong ilang uri po ng mga pagpapahayag ng kaligtasan. It is explained in different way in the Bibles. Kaya ipinapaliwanag po ito sa magkakaibang paraan dito po sa But Biblia. actually, it is the same meaning. Ngunit sa katunayan po, ito po ay magkaparehas lamang ng kahulugan. So if you study the Bible, you will come to know there are three aspects of salvation. Kaya kung babasahin nyo rin, kung pag-aaralan nyo rin po yung Biblia, malalaman po ninyo na meron pong tatlong aspeto ng Yeah. kaligtasan. We call this the number one, justification. Una po, yung pag-aaring ganap. When you get the salvation of your spirit, this is the justification. Kapag natanggap mo po yung kaligtasan po ng Espiritu, tinatawag po itong pag-aaring ganap. Because your position was changed from sinner to the Son of God, from sinner to the righteous man. Dahil yung posisyon mo po, ito po ay nabago mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging anak ng Diyos. Number two, that's the sanctification. At pangalawa po, ito po yung pagpapakabanal. So, justification, that's the beginning. And sanctification will be continued since you get the salvation until you stand before the Lord. Kaya yung pag-aaring ganap, ito po lamang po yung pasimula at yung pagpapakabanal po, ito po ay magpapatuloy mula nung matanggap mo po yung kaligtasan hanggang sa pagtayo mo sa harapan ng Panginoon. So, since you get salvation, you will be separated from the sinful life. Kaya mula nang matanggap mo yung kaligtasan, ikaw ay dapat na mahiwalay mula sa makasalanang buhay. That's why Bible tells us that we should put off our old man and we should put on the new man. Kaya nga po sinasabi sa atin ng Biblia na dapat nating alisin yung dati nating pagkatao at isuot yung bagong pagkatao. And Bible says, do not touch unclean things. At sinasabi ng Biblia na huwag ninyong hihipuin yung mga maruruming bagay. And as a children of God, we should be separated from the sinful life. At bilang anak ng Diyos, dapat po tayong maihiwalay mula sa makasalanang buhay. So this sanctification will be continued until we meet our Lord Jesus. Kaya ito pong pagpapakabanal, ito po ay magpapatuloy hanggang sa matagpuan po natin ang Panginoong And Hesukristo. finally, when our Lord Jesus Christ come again, our lowly body will be changed into the glorious body. It is the glorification. At sa huli po, yung kaligtasan po ng ating katawan, ito po ay tinatawag ng pagluluwalhati. We call this, in other words, salvation of our body. Kaya tinatawag po natin ito sa ibang salita, yung kaligtasan po ng ating katawan. So, justification, sanctification, and glorification, it is connected. Kaya po yung pag-aaring ganap, yung magpapakabanal at yung pagluluwalhati, ito po ay konektado. Through the last Grand Bible Seminar, we have just learned about justification, how we can get the salvation. Kaya sa nakaraang Grand Bible Seminar, natutunan na po natin kung paano po tayo aariing ganap. Yeah, that is the salvation of our spirit. Iyon po yung kaligtasan po ng ating espiritu. Because if you don't get the salvation of your spirit, you are not the children of God. You cannot start your Christian life. Dahil kung hindi mo pa natanggap yung kaligtasan ng iyong espiritu, hindi ka po anak ng Diyos, hindi ka makakapag-umpisa sa iyong buhay Kristiyano. So, unang Pedro chapter 1, verse 8 and 9, Dito po sa unang Pedro, so chapter 1, sa verse 8 po hanggang 9, yeah, this is justification, salvation of our spirit. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah, verse 9, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Salvation of your spirit, salvation of your souls. This is the justification. Kaligtasan ng iyong espiritu, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa, ito po yung pag-aaring ganap. And number 2, that's the sanctification. At pangalawa po, ito po yung pagpapakabanal. If you read Philippians chapter 2, verse 12, here, therefore, beloved, as you have always obeyed,
not as in my presence only, but now much more in my absence. Walk out your own salvation with fear and trembling. Kaya dito po sa Pilipos chapter 2 sa verse 12, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi hingga't ngayon ako hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. If you read this verse, you should not misunderstand. So somebody will say, how can you say you already have got the salvation? Bible says, walk out your own salvation with fear and trembling. Kaya hindi po dapat kayong magkaroon ng maling pagkaunawa dito. Marahil ay meron po magsasabi, paano mo natanggap yung kaligtasan? Sinasabi ng Biblia, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. What is this? This is talking about the sanctification. Since we get the salvation, of course, we should accomplish, we should achieve the sanctification. Our life should be changed. Kaya po, ibig sabihin po nito, yung pagpapakabanal, mula po nang matanggap natin yung ating kaligtasan, dapat po nating makamit yung pagpapakabanal at yung buhay po natin ay dapat na mabago. This is ongoing. This will be continued until we stand before our Lord. Kaya ito po ay magpapatuloy hanggang sa tayo po ay tumayo sa harapan ng Panginoon. And number 3, the last glorification, salvation of our body. At pangatlo po, yung pagluluwalhati, ito po yung kaligtasan po ng ating katawan. This is the future, right? Kaya ito po ay hinaharap. Romans chapter 8, verse 23. Sa Roma po, chapter 8, dito po sa verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masiding paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos ng ating katawan. Yeah. Here, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Yeah, salvation of our body. Kaya dito po, ang pagtubos sa ating katawan, yung kaligtasan po ng ating katawan. Yeah, it will be accomplished when our Lord Jesus Christ come again. Kaya ito po ay matutupad kapag muli na pong bumalik si Jesucristo. This will be the future. Kaya ito po yung magiging hinaharap. So we need to understand there are 3 aspects of our salvation. Kaya dapat po nating maintindihan na mayroon pong 3 aspeto ng ating kaligtasan. Sanctification, justification, sanctification, and glorification. Yung pag-aaring ganap, yung pagkapakabanal, at yung pagluluwalhati. Yeah. So what's the salvation? Kaya ano ba yung kaligtasan? Before we realize the love of Jesus Christ, we have committed so many sins. Bago natin maunawaan yung pag-ibig ni Jesus, tayo po'y gumagawa ng napakaraming kasalanan. And then, when we attend the Bible seminar, and then we listen to the true gospel, and we came to believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. At nung tayo po'y dumalo sa Bible seminar at napakinggan natin yung tunay na ebanghelyo, tayo po'y naniwala na yung lahat nating mga kasalanan ay napatawad na sa dugo po ni Jesus. So we have received salvation. Kaya natanggap po natin yung kaligtasan. There will be no more judgment. Kaya wala nang paghuhukom pa. Why? Bakit po? Wala nang kasalanan. Right? Tinubos na lahat ng ating kasalanan. All of our sins already forgiven. Dahil lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Yeah. So, we already justified by His grace. We have received the justification. Kaya tayo po ay inaring ganap sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. We became the children of God. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos. So what should we do since we get salvation? Kaya ano yung dapat natin gawin mula nang matanggap natin yung kaligtasan? We should accomplish the sanctification through our Christian life. Dapat po nating makamit yung pagpapakabanal sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano. That's why since we get salvation, born again Christian, we must abide in the church and we must learn the Word of God continuously. Kaya nga mga born again Christian, mula nang matanggap natin yung kaligtasan, dapat po tayong manatili sa church at patuloy na makapakinig ng salita ng Diyos. And finally, when our Lord Jesus Christ come again, we shall be caught up. Yeah, the rapture. Yeah, this is the glorification. At sa uli po, sa muling pagbabalik ni Jesucristo, ito po yung rapture, tayo po ikukunin ni Jesus, kaya ito po yung pagluluwalhati. Yeah, if you look at the screen, since you realize the love of Christ, what about your sin? Your sin will be decreased. Will be decreased. Naintindihan niyo po? Why? Truly born-again Christian, they will do their best to avoid committing sins.
Kaya po yung mga tunay na born-again Christian, gagawin po nila yung kanilang makakaya na makaiwas po sa kasalanan. Even truly born again Christian, we have a sinful nature, but we will fight by the help of the Holy Spirit with the sin. Kaya maging tayo po mga born-again Christian, meron po tayong likas sa pagkamakasalanan, ngunit lalabanan po natin ito sa pamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, yung kasalanan. Because if we commit sin, our Lord, our Lord will really worry about us. Dahil kapag tayo po ay nagkasala, yung Panginoon po ay mag-aalala sa atin. And our Lord will be sorrowful. At yung Panginoon po, siya rin po ay malulungkot. Yeah, Jesus died for your sin. But do you want to continue committing sin again? Kaya si Jesus ay namatay na para sa iyong kasalanan, kaya gusto mo ba ulit na magkasala? Jesus saved us. Why? We should not to commit sin again. Iniligtas na po tayo ni Jesus, hindi na po dapat tayo gumawa pa ng kasalanan. If you look at John chapter 8, there is the story of the adultery woman who was caught in the middle of the adultery. Kaya kung titinan po ninyo sa 1 chapter 8, naroon po yung isang babae na nahuli po sa pangangalo niya. So, religious people, the Jewish people, they said, according to the Moses law, this woman should be stoned. She should be killed. Kaya ayon po doon sa sinabi po ng mga Hudyo, ayon sa kautusan ni Moises, ni mga ganitong uri na tao ay dapat po nabatuhin. So what will you do, teacher? Kaya ano yung gagawin mo, guro? And Jesus said, among you, those who don't have any sin, throw the stone her. Kaya sinabi po sa kanila ni Jesus, ang sinamang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Nobody was able to throw the stone. Why? Because everybody is sinner. Kaya wala pong sinaman yung bumato sa kanya, bakit po? Dahil lahat po ay makasalanan. And all the Jewish people, the left. And there was only the adultery woman and Jesus left. Kaya lahat po ng mga Hudyo, sila po ay nagsialisan at ang inyong babaeng nahuli sa pangangalo niya at si Jesus lamang po yung natira. And Jesus said, neither do I condemn you, go and sin no more. At sinabi po ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yeah, who is the adultery woman? Kaya sino po ba itong babaeng nangalo niya? This is the life before we get salvation. Ito po yung ating sinuunang buhay nung bago po natin matanggap yung kaligtasan. Before we get salvation, we have committed a lot of sin. Bago po natin matanggap yung kaligtasan, gumawa tayo ng napakaraming kasalanan. Our life is full of the sin. Yung ating buhay ay puno ng kasalanan. But our Lord Jesus Christ forgave us. Ngunit ang ating Panginoong Yesus ay pinatawad po tayo. Yeah. So, as the Jesus said, neither do I condemn you. Go and sin no more. Kaya gaya po na sinasabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Truly born-again Christian should be separated from the sin. And then, do their best according to the God's will. Ang tunay na born-again Christian ay dapat po na maihiwalay mula sa kasalanan at dapat nilang gawin yung kanilang makakaya ayon sa kalooban ng Diyos. Romans chapter 6 verse 4. Sa Roma po, chapter 6 sa verse 4. Romans chapter 6 verse 4. Sa Roma po, chapter 6 sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So this Romans chapter 6 verse 4 is talking about the meaning of the baptism. Kaya ito pong mga taga-Roma sa chapter 6 sa verse 4, sinasabi po nito yung patungkol po ito sa bautismo. If you read Matthew chapter 28 verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya kung titingnan po ninyo sa Mateo chapter 28 sa verse 19, kaya't sa pagayon ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Jesus Christ commanded the disciples to preach the gospel.
and make disciples of all nations. And after that, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya si Jesus, inutusan niya po yung mga alagad na ipangaral po yung ebanghelyo sa lahat po ng nilikha at dapat at bautismuhan po nila sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So since we get the salvation, the born-again Christian must get the baptism. Kaya mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, bawat born-again Christian ay dapat po na tumanggap ng bautismo. Yeah, because of the space and the time, maybe we cannot give you the baptism right now. Dahil po sa espasyo at dahil po sa oras, hindi po namin may bibigay sa inyo yung pagbabautismo. But in the end of the March and in April, we have 2 times of the summer retreat. During the summer retreat, if you join the summer retreat, you will get the baptism, water baptism. Ngunit sa katapusan po ng Marso at ng Abril, meron po kaming summer retreat at doon maaari kayong magkaroon ng bautismo. What is the meaning of the baptism? Ano po bang ibig sabihin ng bautismo? When you enter under the water, your old man died with Christ. Kaya nung ikaw ay inilubog dun sa tubig, yung luma mong pagkatao, ito po ay namatay na nakasama ni Kristo. When you come out from the water, you will become a new man. At kapag umahon ka na mula dun sa tubig, ikaw po ay bagong pagkatao na. This is the meaning of the baptism. Ito po yung ibig sabihin ng bautismo. Yeah, in other words, you will die with the sin. And then when you come out, you will become a new man. That's why you became a born-again Christian. Kaya sa ibang salita po, ikaw po ay namatay na sa iyong kasalanan at kapag umahon ka na mula doon sa tubig, ikaw po ay bagong tao na at ikaw po ay bagong pagkatao na. Yeah, here, therefore we were buried with him. Yeah, we died with Christ together through the baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kaya dito po, kaya tayo inilibing na kasama niya, doon po kay Hesukristo, sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Yeah, makakalakad sa panibagong buhay, newness of life, because we became the new creation in Jesus Christ. Dahil tayo po ay naging bagong nilalang kay Hesukristo. Yeah, according to the 2 Corinthians chapter 5 verse 17, those who are in Christ, he is a new creation. Kaya ayon po doon sa 2 Korinto, chapter 5 sa verse 17, kaya kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Yeah. Here is very nice car. Kaya narito po yung isang magandang kotse. But this car, although it is very nice car, if this car does not have the 4 wheels, this car cannot run. Ngunit ito pong magandang sasakyan na ito, kahit na ito po ay maganda, ngunit kung wala po itong 4 na gulong, hindi po ito tatakbo. In our Christian life also, we need following 4 elements for our spiritual life. Maging sa ating pong mga buhay Kristiyano, kinakailangan din po natin ng 4 na elemento sa ating espiritual na buhay. What's that? Ano po iyon? Number 1, the Word of God. Una po yung salita ng Diyos. Number 2, prayer. At pangalawa po yung pananalangin. Number 3, fellowship. At pangatlo po yung fellowship. Yeah, other words, the church life. Sa ibang salita po, ito po yung buhay sa iglesia. And number 4, evangelism. At pangapat po yung evangelism. This is the very important 4 elements in our spiritual life. Ito po ay 4 na napakahalagang elemento para po sa ating espiritual na buhay. Matthew chapter 4, verse 4, Jesus said, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ngunit siya'y sumagot na sa sulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yeah, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Right? Of course, we need our physical food for our physical body. Siyempre po, kailangan po natin ng pisikal na pagkain para po sa ating pisikal na katawan. How many times, ilang beses kakain nyo? How many times do you eat in a day? Kaya ilang beses po kayo kumakain sa loob ng isang araw? 3? Yeah. Maybe sometimes 4. Or some people 5 times. Marahil minsan 4, marahil sa ibang tao po ay 5 beses. Yeah. At least you will have a 3 times meal. Kaya kahit po ay 3 beses po ay kumakain kayo sa loob ng isang Yeah. araw. Breakfast, lunch, and dinner. Kaya yung almusal, yung pananghalian at yung hapunan. Yeah. How many chapters do you read the Bible in a day?
Kaya ilang chapter po yung binabasa po ninyo sa Biblia sa loob ng isang araw. At least, minimum 3 chapters or 4 chapters you must read the Bible in a day. Kaya dapat kahit po ay 3 o 4 na chapters, ay makapagbasa po kayo sa inyong Biblia sa loob ng isang araw. Yeah, we know we need the food for our body. But what about your spirit? Kaya alam po natin na kailangan po natin ng pagkain sa ating katawan, ngunit paano naman yung espiritu mo? Do you also have a spiritual food? Meron ka rin bang espiritual na pagkain? Yeah. In order to get the spiritual food, yeah, we are attending to the Sunday sermon and Wednesday sermon and the women's group fellowship, cell group fellowship, men's group fellowship, young adult group, high school group fellowship. Yes, we will join in order to listen to the Word of God. Kaya upang makakuha po tayo ng espiritual po na pagkain, tayo po'y dumadalo ng Sunday sermon, ng Wednesday sermon, ng Women's Fellowship, ng Father's Fellowship, ng Young Adult Group Fellowship, upang makapakinig po ng salita ng Diyos. Yeah. Unang Pedro chapter 2, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Newly born again Christian is like a newborn baby. Bagong silang. Kaya po yung mga bagong naipanganak na muli na mga born again Christian, sila po ay gaya ng bagong silang na sanggol. So, desire the pure milk of the word. As like the baby desire the milk, we also should desire the pure milk of the word. Kaya kagaya po ng sanggol na ninanais niya po yung gatas, dapat din po nating mitiin yung malinis na espiritual na gatas. So in our Christian life, the word of God is very important. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, yung salita ng Diyos ay napakahalaga. As a born again Christian, what we should do first? Kaya bilang isang born again Christian, ano po yung unang dapat nating gawin? If you really get the salvation, please prepare your own Bible. Kung talagang natanggap mo po yung kaligtasan, pakiusap, maghanda ka po para sa iyong bagong Biblia. As a student, if you don't have any textbook, how can you study? Kaya para sa mga estudyante, kung wala kang libro, paano ka mag-aaral? Is there any students who go to the school without any textbook? Kaya meron bang sinamang estudyante na pumupunta sa school para walang aklat? Yeah, born again Christian, the Bible is like a textbook. If you don't have your own textbook, how can you study? Kaya yung mga born again Christian, gaya po nito, kung wala po kayong Biblia, paano po kayo makakapag-aral? We don't provide the free Bible because if we provide the free Bible, you will not know the importance of the Word of God. Kaya hindi po kami nagbibigay ng libreng Biblia dahil kung ipapamigay po namin yung libreng Biblia, hindi po ninyo malalaman yung kahalagahan ng salita ng Diyos. You must buy your own Bible with your money so that you will know the importance of the Word of God. Kaya dapat ka pong bumili ng iyong sariling Biblia sa iyong sariling pera upang malaman mo yung kahalagahan ng salita ng Diyos. So please read the Bible and please listen to the Word of God continuously. Kaya pakiusap, magbasa po kayo ng iyong Biblia at patuloy po kayong makapakinig ng salita ng Diyos. And number 2, prayer. At pangalawa po yung pananalangin. Yeah. This is the promise of God. John chapter 14, verse 13, 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, ano mang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Whatever you ask in my name, I will do. This is the promise of God. Ano mang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, ito po yung pangako ng Diyos. Verse 14 also, if you ask anything in my name, I will do it. Yeah, this means God will listen to your prayer. If you really pray in God's name for God's glory, God will answer to your prayer. Kaya didigin po ng Diyos yung iyong panalangin. Kung ito pa ay para sa kaliwalhatian ng Diyos, tutugunin po ng Diyos yung iyong panalangin. Yeah. John chapter 15, verse 7 or so. If you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. There is the important things. Before you ask, before you pray to God, what you should do first, if you abide in me. When you really abide in Jesus Christ, God will answer to your prayer. Kaya meron po napakahalagang bagay. Kung kayo po ay merong hinihiling, dapat po sinasabi po, kayo ay manatili sa akin. Kaya kung ano man po yung hilingin ninyo, ito po itutugunin ng Diyos yung inyong panalangin. Naintindihan niyo po?
And the church, unang Korinto chapter 1 verse 9, Dito po sa unang Korinto, chapter 1 sa verse 9, and fellowship, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungkol sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Since we get the salvation, the fellowship with God will be continued. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, yung pakikisama po sa Diyos ay magpapatuloy. And also, in the church, between our brothers and sisters, we will have a fellowship. At maging sa church po, sa pagitan po ng mga brothers and sisters, nagkakaroon din po tayo ng fellowship. And number 4, evangelism. At pang-apat po, yung evangelism. Yeah. Matthew chapter 28, verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa Mateo po, chapter 28 sa verse 19, kaya't sa pagayon ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Truly born-again Christian, they will do their best to preach the gospel. Yung mga tunay na born-again Christian, gagawin po nila yung kanilang makakaya na may pangaral po yung Ebanghelyo. Because this is the commandment from our Lord Jesus. Dahil ito po ay utos mula sa ating Panginoong Hesus. You have received the salvation. Kaya natanggap mo yung kaligtasan. You can enter eternal heaven. Makakapasok ka na dun sa walang hanggang langit. But if you have any other family members who are not saved, they shall go to the eternal hell. Ngunit kung meron ka pang ilang kapamilya na hindi pa naliligtas, sila po'y pupunta dun sa walang hanggang impyerno. Okay po ba ito? Although your family members go to the hell? Kaya ayos lamang po ba na ito na yung ibang mga kapamilya ay pupunta dun sa impyerno? If you are really saved, you will try to evangelize your family members or your friends. Kung talagang naligtas ka, gagawin mo yung inyong makakaya na may evangelizing yung mga kapamilya o mga kaibigan mo. That's why the born-again Christian, we are living in this world to preach the gospel. Kaya nga po tayo po mga born-again Christian, tayo po ay nabubuhay dito po sa mundo upang ipangaral po yung Ebanghelyo. This is the one of the important reason why we are still living in this world. Ito po yung isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay dito po sa mundo. Mark chapter 16, verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Yes, we should do our best to preach the gospel. Opo, dapat po natin gawin yung ating makakaya na maipangaral po yung Now, Ebanghelyo. what is the church? Since we get salvation, we must know what is the church. Kaya ano po ba yung church? Mula po nang matanggap natin yung kaligtasan, dapat po nating malaman kung ano po yung Church church. is not a building. Ang church po, hindi po ito building. This is only gathering place. Church is the community of born-again Christian. Church is the body of Christ. Kaya ang church po, ito po ay pagsasama-sama ng mga born-again Christian. At yung church po, ito rin po ay katawan ni Kristo. Church is the gathering of the truly born-again Christian. Ang church, ito po yung pagtitipon ng mga born-again Christian. Although there is a big church building, if they are not really saved, that is not the real church before God. Kahit na meron pong malaking church building, ngunit kung hindi po sila mga ligtas, hindi po iyon tunay na church sa harapan ng Diyos. Okay, unang Korinto chapter 1 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Yeah, to the church of God, which is at Corinth. Those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saint. This is the meaning of the church. Kaya ito po yung ibig sabihin po ng church. Church implies the truly born-again Christian, not the buildings. Kaya yung church po, kumakatawan po ito sa mga tunay na born-again Christian. So since we get the salvation, we must abide in the true church. Kaya mula nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, dapat po tayong manatili sa tunay na church. John chapter 15, verse 3 and 4. Sa Juan po, chapter 15, sa verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Our Lord commanded us
abide in me, and I in you. If you don't abide in Jesus Christ, you cannot grow and you cannot bear the fruits. Kaya sinabi po ni Jesus, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kung hindi po kayo mananatili kay Jesus, hindi po kayo lalago at magbubunga. For example, if the branch cut off from the tree, and how can the branch can grow and bear the fruits? Kaya halimbawa po, kung yung sanga po ay naputol po mula po dun sa puno, paano nga ba lalago at magbubunga yung sanga? Jesus is the head of the church. Si Jesus, siya po yung ulo po ng church. Yeah, ulo ng iglesia. And church is the body of Christ. At yung church po, ito naman po yung katawan ni Kristo. Body and head connected, right? Like this, church and Christ is connected. The head of the church is the Jesus Christ. Kaya yung ulo po at yung katawan, ito po ay konektado. Gaya po nito, yung si Jesucristo at yung iglesia, ito po ay konektado. In other words, when we abide in the true church, we can abide in Jesus Christ. Sa ibang salita po, kung tayo po ay mananatili sa tunay na church, tayo po ay makakapanatili kay Jesucristo. Naintindihan niyo na po? Yeah. Okay, so what should I do after born again? Kaya ano yung dapat kong gawin pagkatapos kong maipanganak na The muli? branch must attach on the vine tree, Kaya po yung sanga, dapat po itong manatili dun sa puno ng and ubas. it will bear the fruits. At ito po ay magkakaroon ng bunga. Lamb should abide in the flock. At yung kordero po, dapat po siyang manatili dun po sa And- pagtitipon. It shall be protected. It will be safe. At ito po ay siya po ay mapoprotektahan at siya po ay mananatiling ligtas. Baby should stay in the family, At yung sanggol, dapat po siyang manatili sa pamilya. and the family will protect the baby. At yung pamilya po, poprotektahan niya po yung sanggol. Here is the Manila Central Church, our brothers and sisters. This is our family in Christ. Kaya dito po sa Manila Central Church, yung ating mga brothers and sisters, ito po yung ating pamilya kay Kristo. Yeah, when we call the brothers and sisters, we call the brother or sister. Why? Because we are the family in Christ. Kaya tinatawag po natin sila na brother o sister. Bakit po? Dahil tayo po ay pamilya kay Kristo. So since we get salvation, we must abide in the church. Kaya mula po nang matanggap natin yung kaligtasan, dapat po tayong manatili sa church. John chapter 10, verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2:1 Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. I give them eternal life. Our Lord gave us eternal life. This eternal life cannot be lost. Ang ating pong Panginoon, binigyan niya po tayo nitong buhay na walang hanggan, at ito po ay hindi po mawawala. Yeah. Jesus said, neither shall anyone snatch them out of my hands. Our salvation cannot be lost. At sinabi po ni Jesus, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay, yung kaligtasan po natin ay hindi nawawala. So since we get salvation, we must abide in the church continuously. Kaya mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po tayong patuloy na manatili sa church. Because of the time is limited, so I explained it very fast, but I already delivered the important messaging. Kaya dahil po sa kulang po sa oras, kayo po ay nag-aral ng mabilis, kaya pinaliwanag ko lamang po yung mahalagang mga bagay. So if there are the newcomers who wanna save the earth, please approach the ministers, pastors, or the evangelist. So through the counseling, please solve your problem. Kaya po kung meron man po sa mga baguhan na hindi pa po naliligtas, pakusat, lumapit po kayo sa mga evangelists, sa mga ministers, at upang malutas po yung inyong problema. Okay, so especially the newly born again brothers and sisters, we really welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya lalo-lalo na po sa ating po mga bagong naipanganak na muli na mga brothers and sisters, wina-welcome po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. We pray you will continue your sincere Christian life. Kami po ay nananalangin na kayo po ay magpapatuloy sa inyo pong tapat na buhay Kristiyano. Okay, let's all pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to the Word of God together. Banal at ang pagbibiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin nitong mahalagang pagkakataon na makapag-aral po ng iyong salita na magkakasama. By the grace of God, we were able to finish
our Grand Bible Seminar successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong Grand Bible Seminar. We pray newly born again brothers and sisters to abide in the church and will continue their sincere Christian life. Kami po ay nananalangin na yung lahat po ng mga bagong naipanganak na muli ng brothers and sisters ay sila po ay mananatili sa church at magpapatuloy po sa kanilang buhay Kristiyano. Please protect them and also please take care of them with your merciful hands. Pakusap, ingatan at protektahan niyo po sila sa pamamagitan po ng mahabaging mong mga kamay. We know we are living in the end of our Lord Jesus Christ's second coming. Alam po namin na kami po ay nabubuhay na at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. So let us be ready and let us be prepared to meet our Lord Jesus. Kaya nawa maging handa po kami at kami po ay maging handa sa pagtayo po namin sa harapan ng Panginoon. So let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya nawa magpatuloy po kami sa aming pong buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.